Umalis saglit yung mag-aama ko at ititake ko na nga itong chance na ito para makapaglinis dito sa bahay. Pero ang uunahin ko na muna itong kwarto namin. Kailangan ko na rin talaga magpalit ng mga bedsheet, punda at bala kong tanggalin at palitan nga itong kurtina dahil medyo mahaba talaga ito. Ito na nga pala yung ipapalit ko sana. May kaigsian ito dahil 5 feet nga lang ito at complete blackout talaga yung kurtina na to. Kaso habang siniset up ko siya, napansin ko yung pinaka handle ng curtain rod. Mukhang bibigay na siya. Mabigat yung curtain rod na meron kami, lalo na yung spiral na design niya. So, nakakatakot baka biglang malaglag sa mga bata. Sabi ko, bibili na lang muna ako ng bagong handle ng kurtina or ng curtain rod. And then, tsaka na lang ako magkakabit ang kurtina. Pinag-aangat ko na rin itong mga kutsyon namin para naman mawalisan, ma-vacuum, at ma-imap ko nga itong sahig. At tsaka, mabilisang linis lang din talaga ito. Dahil saglit lang namang mawawala yung mag-aama ko. And then, mamaya-maya lang. Babalik na agad sila. Kapag hindi ko minadali ito, baka hindi nga talaga ito matapos-tapos. Mahirap kasi maglinis talaga pag andito yung mga bata dahil maraming malilikot, maraming utos ng utos. Last week pala ako nag-rearrange dito sa kwarto namin. And may mga nababasa akong comment na pagpalitin ko daw yung pwesto ng sofa pati na rin itong drawer. So gagawin natin yan for today's video. And alam nyo ba, simula nag-rearrange nga ako dito sa kwarto, isang linggo na kami hindi nakakapanood sa Lumos, sa projector namin. Nakakalungkot. Hindi pa kasi kami nakakapagpakabit ng shelf doon sa kabilang pader sa may pintuan area banda. Doon lang kasi talaga yung best spot ng projector. Kahit na pagpalitin ko yung pwesto ng sofa at saka nung maliit na drawer, parang hindi talaga uubra yung projector doon. Meron din pala ako natanggap na bagong vacuum dito from Gabor. So, tinesting ko na rin siya and ginawan ko na rin ng content. Pero before, nakatanggap na rin yata ako ng same vacuum sa kanila. Yung ganito yung pinaka-affordable na vacuum nila. And in fairness, napakalakas ng suction noon. Promise. Yung mga alikabok na na-stuck doon sa window screen, natanggal niya even sa mga sulok-sulok. Kaya worth it talaga. Itong blackout curtain na isa-set up ko sana, itinupi ko na muna siya para maibalik sa cabinet dahil hindi naman magagamit. So, next naman ay ililipat ko na nga talaga itong drawer dito sa may bandang gitna. Katabi lang talaga siya ng pinto para kapag open ng pinto, yan talaga agad yung bubungan. Ang akin lang naman, kaya hindi ko siya sinet up ng ganyan last week. Kasi parang mataas yung drawer, tapos after, merong mababang sofa. Pero anyway, thank you na rin sa inyong mga suggestion. Kasi minsan, ako, habang naglilinis, nagre-rearrange ako sa bahay, meron akong vision, pero na-appreciate ko rin naman na nag-share kayo ng mga feedback ninyo, ng suggestion ninyo. Kasi kapag tinatry ko naman, parang, ay, oo nga no, ang galing pala. Buti na lang sinubukan. Kumuha na rin pala ako dito sa cabinet ng mga ipapalit na bedsheet, pati na rin mga punda. So, yung iba kasi, na ipamigay ko na, yung iba na kay Papa. So, very limited na lang din talaga yung mga bedsheet na naiwan sa akin dito. Maraming salamat din pala sa mga nagsasuggest na magpa-loft bed daw kami, mag-double deck, o kaya naman pull-out bed. Na-appreciate ko naman talaga na concern kayo sa amin. Basta po, for now, hindi ko talaga may i-consider ang double deck. Nervyosa po ang momshi. Hindi ko talaga kaya yan dahil ang lilikot ng mga anak ko. For sure, kapag may double deck, yung hagdan, naakyat-akyatin, magtatalon-talon sila. Diyos ko, hindi ko kakayanin. So, okay na po kami sa ganitong setup sa ngayon. Nung isang araw pala, tinanong ko yung panganay ko kung okay lang ba na i-let go namin yung maliit naming kutsyon para isang bed na lang ulit kami dito. And ang balak ko is mag-change na lang kami sa king size na bed para isang higaan lang. Tapos, doon na lang kaming apat. Kaso ayaw niya. Favorite kasi nilang talon-talonan yan. Ginagawa nilang trampoline, yung maliit na higaan. Kaya rin, sa mga nagsasabi na kapag hindi niya naman ginagamit sa umaga, yung maliit na kutsyon, itayo nyo na lang. Hindi rin uubra dahil nga ginagawa talagang trampoline ng mga anak ko yan maya-maya. Buti na lang din talaga kahit papano, halos magkakakulay din yung mga naiwan ko na bedsheet para in case na nagpapalit ako, at least color coordinated pa rin kahit papano yung mga bedsheet pati na rin yung punda. So ayan, malinis na nga at maayos na ulit yung higaan namin. Nag-spray lang ako ng very very light ng pampabango dito sa kwarto namin para naman once dumating yung mag-aama ko, talagang mabango, malinis dito sa kwarto. Nilinis din pala ni Pinggoy kanina itong electric fan bago sila umalis. Yan na lang talaga iniwan ko kasi kahit maliit yan, napakalakas ng buga
hulugan ng hangin yan. And then may nakita na naman akong drawing dito sa pader ng anak ko. Nakakaloka talaga. So anyway, ito na yung pinaka-last na aasikasuhin ko. Pinunasan ko lang yung mga projector, yung lamp, and then itong bamboo na table yan foldable table. Pinatong ko na lang dyan kasi kung hindi, may possibility na lumundo nga yung top layer nitong Megabox na drawer. So etong medyo luma naming projector, hindi ko siya ilalet go kasi iniisip ko kung mabigyan kami ng chance sa magkaroon ng 2 kwarto sa next na lilipatan, di na namin kailangan ng TV. De projector na lang kada kwarto. Maraming salamat, Lumos! Lumos lang po ang ginagamit namin projector dito sa bahay namin. Magaganda talaga yung quality ng projector nila. Then dito lang din nakapatong yung remote ng projector, pati na rin yung aircon. Ang pinakahuli na lang na kailangan kong gawin, magpalit ng mga tuwalya namin panligo. So, yun lang muna. Thank you for watching!